Hello everyone! Welcome to my vlog. Ayan, Sunday ngayon at alam niyo na kapag Sunday ay day off ko yan. So, alas 11 na ng umaga and kalalabas ko lang sa bahay ng amo ko kasi nagtambay-tambay pa ako sa kwarto. Ayan, nagmuni-muni, nag-cellphone, nood sa vlog. So, isi-share ko sa inyo ngayon yung daily routine ko dito sa Hong Kong dahil may nag-comment kung gaano daw ba kahaba yung working hour dito sa Hong Kong. So, base sa experience ko, isi-share ko sa inyo yung 12 to 14 hours duty ko dito sa Hong Kong. Okay? So, without further ado, let's begin! 4 months pa lang ako dito sa Hong Kong, dito sa amo ko. Magpa 5 months na ako next week and isi-share ko sa inyo yung daily routine ko. So, uumpisahan ko siya sa pagising ko sa umaga. Gumigising ako sa umaga 7 o'clock and natatapos siya 8 to 9 o'clock ng gabi. So, dyan naglalaro yung aking finish ng trabaho. 8 to 9 o'clock, nasa kwarto na ako niyan. Okay. So, nung unang dating ko dito, yung alaga ko is daycare pa lang. So, gumigising ako ng 7 o'clock ng umaga. Pero ngayon, grade 1 na siya. Gumigising na ako ng 6:50 ng umaga and then natatapos nga siya ng 8 to 9 o'clock ng gabi. So, yun ay 12 to 14 hours duty. Ayan. So, pagising ko sa umaga, 6:50 ng umaga, ang gagawin ko niyan, siyempre, sarili ko muna. Pasok ako ng CR, magtututbrush, maghihilamos. And kapag natapos ko na yung sarili ko, pupunta na ako sa kusina. Ipiprepare ko na yung lamesa. Yung table, kaagad ang una kong aasikasuhin. Pupunasan ko yung lamesa and then isi-set up ko yung table setting nila. At dahil nga Korean yung amo ko, iba yung table setting nila kumpara sa table setting natin. Hala, umuulan. Wala akong dalang payong. Wait lang. Dito na ako sa city dahil nga kami ay nakatira sa bundok. Ayan. Dito ko na itutuloy yung aking vlog. Pagkatapos ko nang set up yung table setting, i-ready ko na yung kanilang baonan, ilalagay ko na sa kanilang bag. At dahil nga dalawa yung aking alaga, dalawang bag yung i-ready ko. Kapag na-ready ko na yung bag nila, i-ready ko naman yung kanilang school uniform. So kapag na-ready ko na yon, gigisingin ko na sila. So kapag nagising naman na sila, hindi naman ako yung nag-aasikaso doon kasi yung ina na nila yung nag-aasikaso. Hands-on kasi yung mama nila sa pag-aasikaso ng bata. Kumbaga parang parang alalay lang nila ako. So by 7:30 dapat may hatid na sa bus stop yung isang alaga ko. Ang naghahatid na doon yung amo kong babae. Tapos kapag 8:10 ako naman yung maghahatid doon sa isa kong alaga sa bus stop. Kapag 8:10 yun. Kapag nahatid ko na siya sa bus stop, pagbalik ko sa bahay, ang gagawin ko naman, pagkarating ko, didiligan ko yung halaman ng alaga ko. Parang ang dami naman ng halaman. Mga 4 na pirasong halaman lang, didiligan ko yun. Kapag nadiligan ko na, papasok ko na ako sa bahay. And then, kukunin ko yung mga labahan nilang damit. I-separate ko yung mga light color at dark color. Kapag naisala ko na sa washing machine, kukolektahin ko naman ngayon yung nilabhan ko kinabukasan dahil tuyo na. Tapos kapag nakolekta ko na yon, ilalagay ko sa kwarto ko. And then, liligpitin ko naman ngayon yung lamesa na pinagkainan nila. Kapag naligpit ko na yon, saka pa lang ako mag-breakfast. Natatapos yung breakfast ko siguro mga mga 9:20 tapos yung breakfast ko. Pagtapos ng breakfast, nakapaghugas na ng plato, ganyan. Babacuum naman ako ng sahig sa sala. So, napakaliit lang naman ang sala dito hanggang kusena. Siguro mga 5 to 10 minutes tapos mo na siyang i-vacuum. Kapag natapos ng i-vacuum, kapag makalat yung sala, yung sofa nila, kapag nakabalandra yung mga cushion, ganyan, liligpitin ko muna yun. Kapag naligpit ko na, okay na ang sala, papasok na ako sa kwarto para tupiin yung mga damit na kinolekta ko. Kapag natupi ko na yon, mag-uumpisa na akong maglinis ng bahay, maglinis ng toilet, ganyan. And liligpitin ko yung dalawang kwarto. Liligpitin ko yung kanilang kama. Ayan. Gamit na gamit ko yung pinag-aralan ko sa TESDA. Hindi naman yung sinabing dapat ganun yung pagkakaset up ko ng kanilang bed. Pero alam niyo, yung gusto ko yung talagang walang gusot, malinis. At saka araw-araw ko yung ni-steam yung kama nila. Kapag 12:10 na, susunduin ko na sa bus stop yung aking alaga. Kapag nasundo ko na siya, pagkadating namin sa bahay, ang una kong gagawin, i-set up ko yung table para sa aming lunch.
Ayan, kapag na-set up ko na, kakain na sila, saka pa lang din ako kakain. Kung ano yung kinakain nila, yun din yung pinakain ko. Pero magkaiba kami ng table, hindi ako kaharap nila sa pagkain. Okay, so kapag natapos ng kumain, liquitin ko na yung pinakainan, kapag hugas na ako, ayan, nagpapahinga na ako ng siguro mga 30 minutes. 30 minutes ako magpapahinga. And then, kapag nakapagpahinga na ako ng 30 minutes, kung halimbawa, hindi ko natapos yung paglilinis ng 2 toilet, and hindi ko natapos yung pagliligpit ng kanilang 2 kwarto, kasi 3 kwarto lang guys, 3 kwarto, pangatlo yung aking kwarto. So, 2 kwarto yung nililinis ko araw-araw. Hindi naman nililinis, kumbaga nililigpit ko yung kama nila, ganyan. Tapos yung 2 toilet, nililinisan ko. Hindi naman kasi sila nagmamadali sa trabaho. Lagi nila sinasabi na, take your time. Kumbaga, yung 12 to 14 hours, pitik-pitik lang yun guys. Nagpapatay ka lang ng oras. So yun nga, kapag hindi ko natapos yung paglilinis sa loob ng bahay, ginagawa ko yun after lunch. And then kapag natapos ko na yun, and by oras pa, depetex na naman ako, pahinga na naman. Kapag 3:10 na ng hapon, susunduin ko naman ngayon yung isa kong alaga sa bus stop. Kasi 2 nga yung alaga ko, di ba? Kapag nasundo ko na siya sa bus stop, ayan, papalitan ko na siya ng uniform, ng pambahay, or kung may activity sila, papalitan ko sila ng pang-alis na damit. So siguro, pag may activity sila, umaalis kami ng 4:00. Hindi nga pala ako nagluluto guys, kasi yung amo ko, siya yung nagluluto ng aming pagkain. Kaya wala akong problema sa pagluluto, sa kung anong iluluto, kung anong ihahain. Yung amo ko yung nagluluto. Pag umalis kami ng 4:00, minsan bumabalik kami 6:00 na ng hapon. Okay, so sa mga activities nila yun. So kapag dating ng 6:00, papaliguan ko na yung mga bata habang yung amo ko nagluluto o nagpe-prepare ng aming hapunan. Kapag napaliguan ko na sila, minsan struggle sa pagpapaligo, minsan maaarte, ganyan, makukulit. So, araw-araw na pagpapaligo ko sa kanila is struggle. So, yun. Kapag napaliguan ko na sila, kakain na kami ng... Basta lagi, bago kumain, linisan na lamesa, isi-set up ko yung table setting, and then, ihahain ko na yung pagkain. Kapag nakain na sila, saka pa lang din ako kakain. Ayun. Tapos, pagkatapos kumain, ligpit ng lamesa, hugas ng plato, ganyan. Tapos, saka pa lang ako magmamap ng floor. Pag natapos na akong maghugas ng plato, and kapag nakapagtapon na ako ng basura, ayan, mamap na ako ng floor. Sa mga oras na yung mga 8:00 na. So, talagang slow down na talaga yung trabaho ko niya. Kumbaga, nagpapatay na lang ako ng oras. Hinihintay ko kasi sila na pumasok sa kwarto bago ako pumasok sa kwarto para magpahinga. Kumbaga, kahit naman nandun sila sa sala, nakahiga na ako sa higaan ko, pero hindi ko inisasarado yung pinto. Sinasarado ko kapag tulog na sila. So, yun yung aking daily routine dito sa Hong Kong. Ayan. So, iba-iba kami ng daily routine. Okay?